dun sa dami o kaya laki ng poultry. Doon nababase yung puhunan. Magkano po kaya yung mga estimate mo? Kung sa estimate, yung halimbawa doon sa pagpalagay natin 60,000 heads na sa broiler. Sa broiler as of 5 days. Pagpalagay mo na lang ng magiging puhunan ng per heads doon. Pagpalagay mo na lang ng 100 pesos per head. 100 pesos per head. Tapos po, Puhunan nun hanggang sa harvest siya. Basta per head siya. Kuya, ano po yung mga challenges na kinakaharap niyo po mula noon hanggang ngayon po sa pag-aalaga ng hayop? Doon sa may pabago-bagong klima ng panahon. Yun lang talaga. Ano po bang animals po yung inaalagaan niyo po? Broiler, 45 days, cubs. 45 years old. Meron po bang mga breed type po yung mga animals po na inaalagaan niyo po? Meron. Kasi meron yung breed na sa 45 days merong mababa na cubs, meron yung Yung matangkad. Kuya, ano po yung dahilan nyo? Bakit po yun yung napili nyong alagaan? yun na hindi kami pumipili ng inalagaan. Yung may-ari mismo dahil yun ang siyang kumukuha ng sisiw na alagaan. Hindi sa amin nagagalit. Kuya, paano niyo po ba pinapakain yung mga manok? Gano'n po kadami at gano'n po kadalas? Ano yan, depende kasi yun. Pagka bata kasi, pwede mong magpakain ng 3 times a day. Pagka sisiw pa. Pero pagka malalaki na, magpapakain kami 24 hours yun o kaya umaga hapon. 2 beses. Gumagamit po ba kayo ng mga vitamins? Oo naman, normal talagang yun ang isang ano na yun pag nag-alaga. Kailangan ng vitamins yung Kaya paano niyo naman po nililinis yung mga manok? yun kasi, ang normal lang na nililinis namin doon ay yung painuman namin. Pagka painuman, wala sisiw hanggang sa paglaki. Isang beses sa isang araw. kuya, paano po ba kayo nagbibenta ng manok? Direct po ba o middleman? At kung saan kayo nagbibenta? Ano yun, mismong yung amo namin ang nagbubook nun. Kumbaga, pwedeng online, pwedeng kasi ganun lang. Sila lang pumipick up dyan sa mismong poultry. Ganun ang ano namin, sistema ng pagbebenta.